morning po. Ayan, muli pong nagbabalik ang babaeng may malapad na muka, matabang muka sa camera. Pero mataba talaga ako, guys. Ayun. Um, Today is Thursday and may okasyon ngayon dito sa Nepal at alam ko din sa India, tinatawag nilang Tulasi Viva ata, Tulasi Puja naman dito sa Nepal. um, Yun yung day na kinasal si Lord Vishnu kay Goddess Tulasi. Yung Tulasi is, pakita ko sa inyo mamaya yung temple at saka yung plant. So, andito ako sa labas ng bahay. Wala po akong pa-tour. Dito lang sa labas ng room namin. Bali yan po. Ayan. Yan yung inuupahan naming room. Ito. Ayan. Nasa rooftop kami. Tapos kung mapapansin nyo, ayan yung sa likod ko, ayan yung area kung saan naglalaro yung mga bata. Ayan. Malawak siya, maganda siya para sa mga bata kasi makakapaglaro sila. Parang yun yung isa sa mga sineselebrate nila today. So, gagawin nila yung temple na maliit na yan, wherein andyan yung tulasi. Ayan, tulasi tawag nila dyan. Tulsi, tulasi. Napaka-holy ng plant na yan, guys. Even maganda siya sa kapag may ubo ka. Effective siya. Yung iba, dine-decorate yan. Wala kasi ako sa mga binan ko. Doon kasi nilalagyan nila ng decoration yan, pinipinturahan yan. Yung sementong part na yan. Nalagyan nila ng bulaklak, tapos magpupuja sila. So, etong day na to, parang ito yung nagmamark as day para sa mga Hindu marriages. So, mapapansin nyo dito sa Nepal and somewhere siguro in India, magi-start na yan ng mga kasal-kasalan ganitong month, November till February. Yan. Guys, kanina walang decor yung pinakita ko sa inyo. Ayan, decorate na ni Ama, nilagyan niya ng bulaklak, tapos nagpuja na rin siya. Ayan yung ginawa. Tapos, hindi ko alam kung saan nila kinuha yan. Anong bang dahon to? Hindi ko alam eh. Parang siyang bamboo na maliit. Ayan, itutusok din nila yan dyan. Ilalagay nila. Tapos, yung pagkain, bawal ang meat. Tapos, sabi ng asawa ko, wag daw kakain ng rice. So, ito yung magiging tanghalian namin. Merienda na rin siguro yan, kamote. Mga sweet potato, tsaka ilan yatang mga matatamis. Iluluto ko siya, hindi ko naman maluto lahat. Hindi na maubos, kami lang dalawa na makakain. Yung mga bata, hindi naman kakain ng ganito. So, sila lang yung magkakanin, kaming mag-asawa lang. So, ito lang yung iboboil ko. Ngayon, season na ng kamote dito. Sarap sana magginataan. Bilo-bilo. Yan. Bali guys, kagabi, bumili yung asawa ko ng may dala-dala siyang malaking blanket. In-order niya, bagong blanket. Ito siya, gamit ang mga bata. Color purple. Ang lambot niya guys. Malambot siya, tapos mainit. Mainit talaga siya. Perfect na perfect sa winter. Ayan. Ang cute ng kulay. Nagre-rent kami ng room. Nabanggit ko sa inyo kanina. Hindi ko na sa inyo papatour kasi maliit lang yung room namin at saka hindi ko pa masyadong naayos. Kakahiya naman kung papakita kong ganito kagulo. Baka mabash pa tayo. Ayun, nag-uupo po kami. Siguro magti 3 years na nakaseparate kami sa mga biyanan ko. Sa kadahilanan na yung business kasi ng asawa ko, yung maliit niyang business, malapit dito sa bahay na inuupahan namin. Dati, pakita ko sa inyo. Dati, nandito lang siya sa tapat ng bahay, yung shop ng asawa ko. Pero kasi ngayon, lumipat na siya. Nag-move siya doon malapit sa may kalsada. Mas maganda yung pwesto kasi mas kita. Hindi katulad dito na
luloob ka pa sa Eskinita. Pakita ko sa inyo yung dati niyang shop. Dati yung shop niya, yung sa may Motoron. Diyan yung pwesto niya dati. Yan, lahat yan, yung ayan, mga shop yan. Pati doon, ayan. Ayan, mga auto parts shop yan lahat. Dito sa side namin, nandito lahat ang mga auto parts na shop. Yung asawa ko, lumipat banda doon sa may kalsada. Nakikita nyo may mga sasakyan. Siguro mga 300 meters pa rin ata. Nakita nyo yung hotel na yan. Tapat nyan. Nandito ako ngayon, ay yung hotel na yan. Nandun yung shop niya sa tapat yan. So, ayun yung dahilan kung bakit kami nakaseparate. Dahil sa shop ng asawa ko din. Mas malapit siya dito. Tapos, nung nag-start kasi siyang mag-business, guys, yung binabiyahe niya by motorcycle is maabot din ng 30 to 45 minutes. Tapos, nag-open siya noon, winter time. So, ang hirap magbiyahe, tapos nakamotor pa siya. Malamig sobra. Balikan siya, syempre umaga, tapos gabi, sobrang lamig, mahirap para sa kanya. So, nag-decide na lang siya na, mag-rent na lang muna malapit sa shop niya para rin, mas madalas niya kaming makita. Syempre, buong araw, wala siya. Tapos, pahirapan din kasi guys, yung baon niya. So, kailangan kong magising ng maaga para ipagluto siya pag nandun ako sa mga biyanan ko. Hindi ko naman minsan magawa kasi dalawa-dalawa din yung anak ko. Mahirap magmadali, tapos ang aga-aga niyang aalis din. So, ayun yung dahilan. Kaya andito kami ngayon, nakabukod. Tapos, dati, naghanap kami ng room na mas okay sana, malapit dito sa shop. Kaso, yung mga nakita namin is, may mga kasamang ibang room, tapos sharing siya sa banyo. So, siguro 4 na pamilya, 5 pamilya mag-share sa iisang banyo. So, tapos maliit lang yung kwarto, wala ang kusina, kaya mahirap. So, buti na lang yung parlor dito sa tapat ng shop niya dati, ayun nga, which is yung may-ari ng bahay, nalaman nila na naghahanap kami ng room. Tapos, inoffer niya yung dito sa rooftop. Sabi niya, kung gusto nyo, kaso bodega lang siya, maraming naka-imbak dito. Kung gusto nyo, palinis na lang natin, tapos doon na lang muna kayo magstay. Ayun, nakita ko naman, grinab na rin namin kasi kahit na yung ceiling niya is bubong direkta pa before, pag malamig, malamig talaga. Pag mainit, sobrang init. Pero ang kagandahan lang, may sarili kang banyo. Pero walang kusina guys. So, kailangan ko mag-adjust. Sa labas yung hugasan, labahan. Pero okay na din, nakaka-survive naman. Kaya naman guys. Mahirap lang talaga pag winter kasi malamig, nasa labas ka naghuhugas. Yun lang yung struggle ko. Pero kaya naman, kayang tiisin. Saka na siguro pag mayroon na tayong sapat na pera, ayun, pwede na siguro kami maghanap ng medyo okay na room kung may budget na guys. Dito kami din sa shop niya, papakita ko din sa inyo. Bali yung shop niya, syempre yung puhunan niyan coming from savings niya nung nag-work siya sa Dubai. Siguro mag 10 years din yata siya sa Dubai. So, lahat ng napundar niya para dyan sa shop na yan. So, hindi naman po siya ganong kalakihan, pero pwede na rin para sa pamilya. Makakatulong sa pamilya namin. Syempre, alam niyo naman sa business, marami rin kakompetensya. So, yung dito, yung dito sa lugar namin, puro auto parts yan. So, mga makalaban niya is puro, syempre, shop ng mga auto parts. Minsan may sale, minsan talagang wala din. So, sabi ko nga sa kanya, ganun talaga pag business. So, yung asawa ko lang talaga, anong tawag dito? Yung maparaan na tao.
nung nag-uumpisa pa lang siya, madami siyang ano talaga, naisip na paraan para makakuha ng customer. Pinagkagastusan niya yung mga business cards, may pa-keychain pa nga yan na pinamimigay, may mga flyers pa siya. Pinagkagastusan niya talaga yon, tapos siya yung direktang pumupunta sa highway, isa-isa binibigyan niya yung mga vehicle na mapapass by niya, ayan, binibigyan niya ng business card. Tapos pumupunta siya sa mga garage para kausapin yung mga mekaniko, yung may-ari ng garage, para i-promote yung business. So, until such time na nagkaroon na siya ng mga regular customer. Guys, dahil di nga kami nakatira kasama yung mga biyanan ko, so hindi nyo ko makikitang kasama sila, hindi nyo sila makikita masyado sa video. Pero na-share ko naman dun sa mga previous vids ko about festivals, andun sila, buong pamilya. Kung gusto nyong makilala sila, nandun sila, makita sila, andun sa videos na yun, balikan nyo na lang guys. And hindi nyo din ako makikita na, ayun nga, gumagawa ng mga gawaing bahay doon. Kasi dito nga ako, sila, nasa bukid din. Nasa village din kami. Nasa village din yung bahay talaga nila. Then, ang pinagkakaabalahan ng mga biyanan ko is pagsasaka din. Merong baka na ginagatasan ng biyanan kong lalaki. Then, yun, binibenta niya sa dairy. Yung pera na makukuha doon, pang dagdag gastos lang din sa bahay. Though yung asawa ko naman is nagbibigay talaga sa kanila. Hindi ko question yun. Wala akong pakialam sa mga binibigay niya. So, tulong niya yun sa pamilya niya. Tumutulong siya. Tapos, meron naman silang sinasaka rin na lupain, pero inuupahan lang po. And yung kikitain naman nun, para na rin sa kanila din. Tapos, pang maintenance ng biyanan ko. Tapos, yung sa mga matatanda din. Ayun guys, hindi ako marunong sa mga gawain ganito. Gawain pagsasaka, yung sa hayop. Sinabi ko naman yan sa asawa ko before pa na kung sakaling, eto nga, gawin ko yung mga bagay na yun. Sana wag silang mag-expect ng malaki na kaya ko yun, kasi hindi ko naman kasi nakasanayang gawin. And eto nga, humiwalay kami, so walang chance na nagawa ko din yung mga yun. Siguro kung magagawa ko naman, sa tingin ko kung nandun ako, gagawin ko talaga yun. Pero hindi yung kabuuan. Siguro part nun magagawa ko para makatulong, pero pagdating sa pagsasaka, hindi talaga guys. Kasi hindi ko talaga tatagalan, dahil 2 beses na rin ako na CS. Medyo mahirap na sa akin, dahil iniinda ko na talaga yung sakit ng likod ko. Konting bend lang, talagang umiiyak ako sa sakit. Masakit talaga siya guys. So ayun, and naintindihan naman nila. Kaya hindi ako obligado na gawin yung mga bagay na yun. Pero kung gugustuhin ko, magagawa ko naman. Talagang limited lang siguro. Ang kagandahan ng nakahiwalay, hawak mo yung oras mo. So, tsaka syempre, walang makikialam. Malaya kang magagawa yung mga gusto mo. Malaya kang maluluto yung mga gusto mo. Kasi dito, kung nakatira ka sa mga biyanan mo, bilang manugang, kailangan gampanan mo yung talagang gampanin ng isang manugang, na gigising ka ng maaga, maglilinis ka muna ng bahay, kasi yun na yung nakaugalian nila. Dapat yung labas talaga, yun, lilinisan mo yun. Tapos kailangan mo magluto ng maaga, kasi wala ditong breakfast guys. Hindi uso yung kanin sa umaga, di katulad sa atin. Dito tsaa lang, kontento na sila. Kasi maaga sila mananghalian.
alas 9, yan yung pinakamaaga. Then, or alas 10. Kailangan after that, hindi ka dapat malate. Yun talaga yung kainan nila. So, sa pagkain din, kailangan, kung may mga matatanda, nandyan yung mga benan mong babae, benan mong lalaki, dapat unang-unang mo silang pagsisilbihan. Kung nandyan yung lolo at lola, sila yung nasa una. Pangalawa, yung benan mong babae, yung benan mong lalaki. Ang sa akin, ang benan kong babae, hindi siya nagpapasilbi, guys. Mas gusto niya yung siya yung kumukuha ng sarili niyang pagkain. So, sa iba, pag time na ng kainan, talagang inuuna dapat nilang patapusin yung mga matatanda. Pero sa case namin, sa pamilya ng asawa ko, okay naman. Basta masilbihan mo muna sila, pwede ka na rin kumain. Hindi katulad nga sa atin na, di ba, sabay-sabay tayong kumakain. So, ayun yung kultura dito. Ayun lang muna yung masashare ko sa inyo. Sana po patuloy niyo pa rin pong suportahan ang hindi naming tahanan. Ito nga po, Arfam Family Vlogs, Arfam Vlogs in Nepal. Ayan na po yung pangalan niya. From Arfam Angels to Arfam Vlogs, kasi yun nga, mas pinili ko na lang na sumama kaming pamilya, buong pamilya na lang. Patuloy niyo po kaming suportahan. And may Filipina rin po pala akong kaibigan na bago lang po din po. Sana po pakisuportahan niyo rin po. Ito po yung channel niya. And yun guys, thank you and bye-bye po. We are eating. We are eating, okay. And what else you will do after eating? If we're eating, we'll After after eating, what you will do? class. And after class, Eating. eating again. And after eating again, that is lunch time. And After lunch, sleeping. sleeping for the afternoon. And after that, Sleeping. doing? Doing breakfast. No, not breakfast in the afternoon. You will do homework. Homework, breakfast. Then you will have kaja for the afternoon. And again, In the night, kada. night. And then after night, After night, morning. But what is this one? The back side. My back is paining, Nani. What is it? dart. Dard. Wow. Then how about the teeth? That. Dot. With T. Dot. How about you, Ria? What is that? What is that? That. And the eyes in Nepalese? Aka. Aka. The ears? Ears. I like our campsite. Ears means Me too. Now, You forgot. aka. breathe. No, this is the Aka, the eyes. Eyes. Aka. Oh, Aka is the eye. And Know this any is campfire songs? Ears. ear. How about the mouth? What is the mouth? I didn't look at the one. How about the nose? You forgot. Yeah. Knock. Bing bong, bing Next. The hands served. Hooray! in Nepali. All right, you two. It's time for bed. Mama, Come on, George. Hot or hot? What is the hot? And this finger. Yes, I don't know. Mama. Finger dumb. Dumb? Nepali dumb? I don't know. James, Pepper, and George.